canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Don Reyes, 21. El Pijo Abdo Romanes III, 23. I am Arzenica Arbosa Zamora, 18. Olmar Sumuga, 23. Jemima Francisco Cana, 21. Mark Angelo Goodrin Barrios, 21. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Golden Nicole Samson Manzano, 18. John Lou Serapico Patricio, 22. Rika Jessamel Ampisquera, 23. Starly Matriano Valiente, 22. Christine Maurice de la Cruz Angeles, 17. Gerald Matibag Reyes, 23. Virgin Manahan Burleo, 17! Harong Tabella, 22!
San Jose 2024. Ayan, ang gaganda at ang gagawapa naman ang ating pong mga candidates. At this moment po, gusto rin namin pasalamatan ang ating pong mga kasama from our Philippine National Police, our RSG, San Jose Municipal Police Station, and our Bureau of Fire Protection. Thank you po for being with us in this activity, and of course, sa pagsama po sa amin kanina sa atin pong motorcade. Ayan, at this moment po, we'll be proceeding sa pinaka-exciting na part ng activity na ito. Alam ko, we want to know more about our candidates this evening. Pero bago yan, gusto rin po natin i-acknowledge ang presence po ng ating pong guest from Umeco, Sir Dan Fordan. Magandang gabi po sa inyo. Okay, at this evening, we'll be proceeding po sa ating press conference. So before that, allow me po to introduce to you our facilitator for this evening. She is the President of Occidental Mindoro Print and Broadcast Media Association and the Head of Municipal Information Office of the Local Government Unit of San Jose. Palakpakan po natin, Miss Daisy Del Valle Lianio. Sali ka na, huwag ka na umalis, mag-co-host ka na ngayon. Ay, sure ma'am, Kasi excited ako dito ma'am. Oo, pakiramdam ko, parang coronation night na. Alright, Palakpakan naman natin sila, grabe. Kamusta kayo? Parang coronation night na. Ang gaganda Alam mo, ma'am. gusto kong ulitin yung binanggit ni Mayor na yung mga candidates natin, manalo, matalo, whatever, bit-bit nila yung kanilang mga natutunan. Right? Diba? Opo, hindi na, mabibring na nila po ang kanila po mga natutunan pagdating sa mga friends nila, Diba? family. Grabe yung training na ginawa nila, PDNPR, yung kanilang question and answer. At natandaan ko ma'am, kasama ka doon. Ano yung sa akin doon? Media literacy, di ba ma'am? Ay, very entertaining po talaga, tawang-tawa talaga ako ma'am. At narami po ako natutunan from you ma'am. Grabe, tawang-tawa Knowing you ma'am, di ba? Ay, very entertaining po magpasga sa ma'am Daisy talaga. Media literacy and public relations. Relations. So, nakakatuwa kayong makita, alam nyo. Kumain na ba kayo? Parang hindi pa. Carry lang yan. Oo, tama. Ang liliit na mukha, no? Correct, ma'am. Parang mga one half inch lang Parang mali sila. yung desisyon natin, ma'am, na dumabi sa kanila. Feeling ko, parang lulutang tayo sa kanila. Correct. So at this point in time, dadako tayo sa presentation because meron pala tayong award, which is Darling of the Press. Mr. and Miss Darling of the Press. So, alam mo, yung mga kasama natin ngayon sa media, nagko-focus na sila kanina, tapos turo na sila ng turo. Yung parang nanununo na yung mga candidates natin. Kung sino yung kanilang bet, hindi pa nga nila nakakausap. Kaya, guys, you have to listen sa kanilang mga questions. Pero kalmang-kalma yung mga questions. Kinabahan ako, kala ko ba pang question and answer na kaagad? Hindi, ano naman, hindi pang Miss Universe level, mga pang level ni Ate Edna Cruz ngayong gabi. Oo, as a writer. Parang mas kinabahan ako dun, ma'am. Oo. So thank you sa aking Occidental Mindoro Print and Broadcast Media family. At talagang nung in-invite kami ni Miss Roxanne, ay umoo kaagad sila. Hindi sila nagtanong kung may talent fee. Charot. Naku, si Miss Kitty talaga na sinabi ko walang talent fee, sumimangot. Okay, so sa pagkakataong ito po, ang mangyayari, since we are 8 or 7 sila, una-muna natin tatanungin siyempre yung ating mga Ginoo. So one question para sa mga Ginoo and then ikot ulit tayo, one question para sa ating mga binibini. Sir Mariboy, okay ka ba doon? Parang gusto ni Sir Mariboy tanungin sila. Ay, okay na po. Okay na, let's start. Are you ready, guys? Ready na kayo. So, always ready. Tapos, ang sabi sa akin ni Vince, hindi daw natin i-reveal ngayon kung sino ang tatanghaling Miss Darling of the Press and Mr. Darling of the Press. Dahil yan po, iaabangan natin sa ating Grand Coronation Night on May 1, 2024. Ba't hindi ka nag-join? Ma'am, gusto ko, Mayor, baka pwede pong itaas ang ating pong age limit sa susunod na taon. At saka may kasama din tayo sa print and broadcast media. Nakalimutan mag-register kasi kuha ng advertiser. Nakalimutan na nilang mag-register. Alam mo parang na. naka-crop top, ma'am, nga kanina Naka-crop top, hindi niya talaga ang mga kandidata sa kanya. Okay, at this point in time, pwede ho, nandiyan dyan na yung microphone sa inyo. First, to ask question from our candidates is, from Bambi FM, we have Miss Gladys Nolasco. Our candidate number 11. Hi! Ipakita mo muna Wala ako nahiya, ma. Diyos ko, nag-crop top ka nang wala lang. Pinapakita yan. Nagpapaya talaga
maaga po kasi ako, baka makahabol ako. Mayor, taas mo naman yung age limit. Yeah, Miss Gladys? Yes. Magandang gabi, Matlangka Night Market! Hello po sa ating lahat. Ayan, hindi na po magpapakilala dahil alam niyo naman, kapag maingay sa umaga, si Miss Kitty na po yun. Good evening po sa ating lahat and syempre sa ating Mayor. Good evening to our Vice Governor and syempre sa ating pong Sangguniang Bayan. Magandang gabi po and to all the staff po and the employees ng LGU San Jose. Sure. Shoot the first question, Miss Gladys. Okay po. Kalma-kalma lang daw to kasi kanina nagtatanungan na kami kung anong question yung gagawin namin. Si Ate Edna gusto niyang itanong, inflation ng Amerika. Sabi ko, Ate Edna, kalma. Kalma lang. Go ahead, Miss Gladys. Okay po. Ang first question ko po, kahit kanino po sa kanila? Number 1, please. Okay. Nalalaki po, no? Yes po. Okay, ayan. Candidate number 1. Sa iyong age ngayon at estado sa buhay, ano yung makukonsider mo na na-accomplish mo na proud ka na sa sarili mo? And para po sa akin, Candidate number 1 is John Mel Kenneth D. Perez. John Mel. Ay, ma'am, is it okay po if mag-answer po ako sa English? Okay lang, okay. So, I think at my age, one of definitely, if not the best accomplishment that I have achieved at this stage of my life is, of course, being a candidate of Ginoong San Jose 2024. It broke my shell and it pushed me harder to strive more and to be better, not just for myself, but also for my vision, my dream. Thank you. Thank you so much. No follow-up question, Miss Gladys. Parang sisipunin po ako sa kabila ng mahamog na panahon. Nag-nosebleed ka ngayon. Okay, thank you very much. That's John Mel Kenneth D. Perez. And now for our candidate number 2, Paul Mark Sumugat, we have Miss Candy Brenda Valera, the station manager of Radyo natin. Candy Ririt, hi! Ay, hello po. Sadali lang. Kasi binabalikan ko po. Sobrang dami pala. So, hindi na po kami makapag-base sa profile. Pasensya na kasi hindi umabot yung pagbabasa ko dun sa profile ni Paul. Tama ba, Paul Mark? Good evening, Paul. And good evening po sa lahat. Hindi ko na po maisa-isa. Pasensya na po kayo para mas mabilis po tayo. So, ang question ko kay Paul is, kung meron ka mang isang bagay na ikaka-proud mo sa iyong hometown, San Jose, ano yun? A pleasant evening po. Maraming salamat sa napakagandang katanungan. I will answer it in English language. The thing that I'm really proud of my province, especially here in San Jose Occidental Mindoro, is the attitude of the San Joseños. They are very, very happy person, and everyone, I believe, that are believing in God. And everything that we are doing, it is glorifying our God, and it gives us happiness. The only thing that satisfies a person is to glorify God. And I believe most of the San Joseños love the Lord. And through loving the Lord, we will love our neighbors. And thank you so much. And what can you say about that? Candidate number 2, Miss Brenda. And with that, I have no follow-up question. Pwede pa ba? Sige po. Mamaya na lang. Okay, thank you. And we have now Miss Mary Ann Hiner from the MIO, and this question is for you. Candidate number 3, Mr. John Lord Patricio. Hello, good evening, Ginoo. Number 3, ang question ko sa iyo. Ang dami nyo ng naging activity, series of trainings, radio guestings, motorcade, video shoot. So far, ano yung favorite activity mo at bakit? Wala. Basic, sabi ni Mr. Patricio. Diba? Siguro po kung papipiliin ako kung ano yung favorite activities namin is yung training po sa Q&A. Kasi po marami po kaming natutunan na new techniques and
dapat, ay new knowledge, para po, new knowledge po na dapat namin i-adapt para sa sarili namin. Then, yun po. Share ka naman ng isang natandaan mo sa tinuro sa inyo. Yun po sa, yung proper way and posture po ng pagsasalita. Then sa mga background po dapat is, yung mga question po is kinoconnect nyo sa sarili nyo. Para mas madama po ng tao kung ano po yung dapat na ipawatin nyo na tamang sagot para sa kanila. Okay, thank you so much. Thank you. Candidate number 3, John Lord Patricio. John Lord, wala ka naman problema, no? Wala naman tayong problema. Masaya naman ang buhay natin, di ba? Okay. And now, I'll get the candidate number 4 para lang tig-isa-isa kaming lahat. Candidate number 4 is Gerald Reyes. Gerald. Okay. Hi, Gerald. Okay, my question is, alam mo, mukhang tatawa na naman itong mga babae na to, oh. Si Gerald, how old are you? 22 years old po. 23 years old. Single, in a relationship, ano In a ba? relationship. Oh, in a relationship. How long is your relationship? Sabi ni Vince, sana all. Ilang taon na ang iyong relationship? 7 years po. Hala, alam mo, sabi ni Vince, maghihiwalay din kayo, may halong inggit. Anyway, Gerald, my question is, pare-pareho kayo level talaga kayo kasi maraming beses ko silang nakasama. Sumali tayo dito para makuha natin yung crown. Alam nyo yon. So walang sumali dito para makuha niya ang third, second, first, what? The king or the queen, binibili at Ginoong San Jose 2024. My question is, para lang pagtapos ito, mag-away-away kayo. Sino sa tingin mo ang talagang makakalaban mo out of 8 candidates na mga kalalakihan? At bakit? Lapitan mo! Ganun talaga! Kailangan lapitan yung sa tingin mo. And then, bakit? Para sa akin po... Gerald, lapit ka na. Sige. Naundan mo na. Okay, let's go. Halika, Gerald. Samahan kita, Gerald. Oops. Ma'am, Ano, Gerald? Ano, pag-usapan natin yan. Ano yan? para sa akin po is lahat. Hindi, isa lang. Kulit dito eh. Isa lang. Sa tingin mo, sino yung matinding makakalaban mo sa sa coronation night? Para sa akin is si... Tatayo yung tatawagin niya. Si Starly. Yapat kaibigan. Starly, stand up. Bakit si Starly ang sa tingin mo makakalaban mo sa gabing yun? Iba na yung ngiti na yung Starly. Hindi na sila magkaibigan. Sige, tell him bakit. May mga bagay na meron siya na wala sa akin. Yes. Pero may mga bagay sa'yo na wala siya. Okay. Sige. What else? Tingin mo, kayang-kaya mo? Kayang-kaya? Kayang-kaya naman po. Okay. Magkaibigan ba kayo ni Starly? Yes po. Ngayon, hindi na. Thank you, Gerald. Thank you. Grabe rin yung confidence kasi ni Gerald. Nakita ko din siya. Thank you, Gerald. You may take your seat. Thank you po. Okay, and that's candidate number 4. And now we have Miss Edna Cruz from the Mindoro Guardian para sa kanyang question to Mon Harold Abenla. Mon. Parang ang bait ni Ate Edna. Mon. Mon Harold Abenla. Yes, ma'am. I remember the last time nagtanong ako sa contest, hindi nakasagot. Dahil may takot sa akin. Sana wag kang ganun. Mabait naman ako eh. At napaka-dali lang na aking tatanong. Ilan taong ka na? 22 po. 22. Thank you. 22. In your 22 years, nakabataan, ano sa palagay mo ang katangian mo na pwede mong dalhin, i-share, na maging advokasya para sa mga kabataang kagaya mo? Siguro yung katangian na ma-share ko or ma-influensya ko po sa aking mga kapwa-kabataan, yung pagiging masayahin. Kahit anumang problema or anumang pagdadaanan natin sa buhay, gaano man tayo nahihirapan,
always nating piliin na maging masaya. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng kagaan sa loob at nagiging magaan din yung mga problema na mayroon tayo. At ito din yung way kung paano tayo maging bata. Yan, kapag palagi kayo nag-smile, isipin nyo, palagi kayong bata. Yan, thank you po. Oh, pumalakpak si Ate Edna. Thank you, Mon Harold Abenla. And at this point in time, we have our PIA, Sir Walter Lequina. Sir Bong. We have number 6, Starly Valiente. Thank you, Madam Press. Si number 6, nama ka ba? Number 6, yes. Number 6. Okay. Pwedeng muna, clarification lang. Bago yung actual na tanong. Number 6, nakalagay kasi dito, I am a teacher. Or to be a teacher. Pero nakalagay dito, I am an ESL teacher. Sige, go. A pleasant evening to everyone and good evening, sir. Hindi pa yung question ko ha. Gusto ko lang malinawan. What do you mean by ESL teacher? I'm actually an aspiring future educator right now where I am a student internship at San Jose National High School. But at the evening, I'm a working student. I work as an English online tutor in different students po online. Online. Okay, sige. So, ang question ko sa iyo ay, dahil kung sakali, ikaw nga ay naging teacher na, kung teacher ka na, saan mo gustong magturo at bakit? That is a wonderful question, sir. Thank you so much. And if I'm going to be a teacher, I would go to my alma mater, San Jose National High School. As I stand here as the candidate of Ginoo at Binibining San Jose, I am bringing my advocacy, which is bridging gaps for all, because I want to empower the next generation through education. And with that being said, I want to teach in my alma mater because I can see there are a lot of students who needs motivation and inspiration. With my help and with the help of teachers in that school, I can create lifelong learning, fostering personal growth, and building a brighter future for every member of our community. Thank you. Sir Bong, wala pang how and when doon. Where pa lang ang tinanong mo. Okay, thank you for that. Candidate number 6, Starly Valiente. And now for Mark Angelo Barrios, we have the blogger, the program director of CARE FM, and professor of Occidental Mindoro State College. We have Mr. Mariboy Esibido na nahuli ding magpa-register para sa Ginoong San Jose. Sir Mariboy, good evening. Hello. Thank you, Ma'am Daisy. Sabi kasi madali lang yung itatanong, mas mahirap palang magtanong ng madaling tanong. Sige, ito, madali lang naman ito kasi actually ang ang purpose is para mas makilala daw kayo ng ating mga kababayan. So, interesting info about you, Mr. Barrios, nakalagay dito. What interests me is this: pain makes me stronger. Yes, oo, anong pain ba yung experience mo na nagpatatag sa'yo? Thank you for that wonderful question, sir. First of all, I would like to say good evening to everyone in here, especially to my friends and family who fully support me for this evening from the beginning of this event or pageant. Well, for me, the reason why I'm saying this, that pain gives me, pain makes me stronger, because whatever pains that I'm experiencing in my life is either emotional or physical, it makes me stronger because those pains or those problems that I'm striving in my life, those are the lessons that I'm learning from my life or from my experience from every day. But from those things, it makes me stronger because from every problems, those are the things that really makes me motivate, makes me doing better and best from the rest of my life. And that's all. Thank you. Mr. Barrios, yes, can sir. you be more specific of the pain that you've been through? Pinagdaanan mong pain? Anong pain ba yun? Kasi mo, pain makes me stronger. Yes, Give me an example of pain. For example, sir, as a working student, I'm also a former ESL teacher, just like Sir Starly.
So before that, I have my savings account from my bank account, and I started early as I can to have my own business as a young adult. And then from that problems or from that mistakes that I've done, because I really didn't examine or learn more about that business, in short, I failed from those businesses. And of course, from physical pain, I'm also gym rat, that's what we call it, gym rat, because I'm always doing the gym, and every pain that I'm experiencing from the gym, it makes me stronger like this. That's all, thank you. Thank you, thank you, thank you. Literal, di ba? Very good. Sir Mariboy, ikaw anong pain? Charot. Anong pain ang pinagdaanan mo, Sir Mariboy? Thank you. Sir, anong pain ang pinagdaanan mo? Siya, financial, ikaw? Financial din. Hindi. Alam ko, hindi. Thank you for that. And Mark Angelo Varias, thank you. And now, we have our candidate number 8, Mr. Elpidio Romanes III, and we have Mr. William Mansell from the Tamaraw Bulletin. Sir William? Magandang gabi po sa lahat. Salamat po, Ma'am Daisy. Ito po ang katanungan ko. Elpidio. Hello po, good evening po. Good evening. Sa gabi pong ito, bilang candidate ka sa Ginoong San Jose, ano ang masasabi mo sa gabi mong ito at anong maibigay mo dito sa San Jose kung ikay mananalo? Unang-una po, masasabi ko po sa gabing ito, para sa gabing ito is nakaka-proud po. Kasi andyan po yung family ko nakasupport sa akin na hindi ako lagi iniiwan. At saka bukod doon, nakaka-proud po na sila yung mga kasama ko. Kasi sobrang grabe po yung nabuild naming pagkakaibigan lahat. At kung mananalo po ako dito sa Ginoong San Jose, ang masasabi ko pa lang po is nagpapasalamat po kami sa lahat ng staffs, sa lahat ng tumulong sa amin, sa lahat, dito po kay Mayor, sa lahat po, sa lahat ng taong sumusuporta sa programang ito. Dahil dito po, nakatulong po ito na ma-build namin yung confidence namin. Higit sa lahat is mapatunayan namin na lahat kami is sobrang, lahat po kami is sobrang deserving na maging Ginoo at Binibini. Yun lamang po. Salamat. Thank you. Thank you, Mr. William Mansell, and thank you, Elpidio Ramones III. Nakita ko talaga si Ma'am Joy, ang ating program director. Talagang proud na proud with Sir Don, di ba? Kasi yan yung mga dumaan sa inyong mga kamay. So, congratulations. And now, Vince! O, ano kamusta ka na, Vince? Ma'am, kinakabahan ako. Kahit ako dito kinakabahan, ma'am. Kasi ang mga tanong, grabe naman. Akala ko ba, get to know each other lang to, ma'am. Baka pang question and answer agad, final round Ikaw, agad. Vince, ano ba yung pain na naranasan mo sa buhay mo na nagpalakas sa iyo? Ay, grabe talaga yung palakpak nyo. We wanna know, Vince, ano ba yan? Kasi yung isa, financial, si Sir Mariboy, heartbroken. Ikaw ba, Vince? Ano ba? Kailangan ko bang sagutin, ma'am? Oo. Pag-usapan natin, Vince. Kailangan ilabas. Grabe! Oo. I can relate po kay Sir Mark Angelo Varias. Kasi as a breadwinner po, talaga sa pamilya. Project. Okay, taas ako. Okay, as a breadwinner, go ahead. As a breadwinner, kailangan natin maging malakas despite having po our own burden po, no? Na may binagdadaanan tayo sa buhay, kailangan mag-appear tayo as malakas sa ating pong mga pamilya, para sa pamilya, para kahit sila po ay makita nila kung paano tayo magpatuloy despite our problems po. Magpatuloy din po sila. Diba? Ayokong umiyak, ma'am. Okay, sabi ni Bebelag, you are the candidate number 9. Thank you po. Thank you. Talagang dalang-dala mo. Okay, let's proceed to the binibining San Jose this time. Okay. So, simulan uli natin. Are you ready, guys? Ba't gano'n yung mga candidates? Kahit yung gutom na sila, yung smile nila, parang hindi nawawala, no? Opo, grabe. Si Lynette, pag gutom yan, nagwawala yan. Isa si Lynette. Pero pag nag-iibang ma'am? Kasi napag-aralan nila sa PDNPR, you don't have to show yung kung ano yung di maganda sa'yo, lalo na kung nakaharap. Sabi niyo, fake it till you make it, ma'am. Yeah. Pero gutom na kayo, no? Yung totoo. Oo. Yung sa sobrang gutom nga, hindi na sila makasagot, di ba? Okay, let's proceed to the candidates for Binibining San Jose.
we have our candidate number 1, Miss Ain Nicaila Abad. And you have the floor now, once again, candidate number 9, Kitty Nolasco. Kitty, ano masasabi mo dito, Kitty? Sandali lang ha, Miss Abad. Kitty, please stand up. Hindi ganito dapat ang labanan dito. Kitty, let's... Ma'am, hindi pa ako ganyang kapaya. Naku, tumayo ka, ipagtanggol mo ang OMPBMA. Let's go! Diba? Dito ka magtanong, kailangan face-to-face kayo. Tingnan mo naman to si Kitty, kung makapagdamit, kala mo hindi inuubo. Sige, Kitty bukod sa back pain, may stomach pain din. Oh my God, kung makakaraptam, kala mo kandidata. Okay, your floor is now for you, Miss Gladys. Parang kinabahan ako sa pagtayo kaysa pag-i-English. Mas nakakakapa naman yung ganyang damit, Nag-usap-usap kasi kami tatlo doon, ma'am. Sabi niya, Englishin mo na, Bill. Anong sabi mo? No. Oo, nalabahan natin sa pag-i-English yung mga kandidata. Well, Miss Abad, good evening. Good evening, ang hard ng mga tanong. Well, tayo ngayon ay nasa night market and syempre 2 years nang successful. Palakpakan po natin ang ating mga negosyante, ang ating mga local businessmen and women dito po sa ating night market. Sabi po is, describe night market in 1 word and why. Aray nun describe night market. Dinogin namin yan. Okay. O, hinihintay niya yung follow-up mo. Yun na yun, ma'am. Yun na yun. Okay. Describe night market in 1 word and 1 word. Na 2 words, 1 word, and why. Oo. Kasi may X. Charot. Good evening, ma'am. I believe night market is a place of fun because people go here to see people who also enjoys to eat here and instead of staying at their homes, they try to go somewhere else and they go here because they find it amusing because they see the people of San Jose enjoying the food and products of our people here. Thank you. So, sabi ni Ma'am Daisy, mag-follow up daw ako. Sayang kasi yung pagtayo ko dito. Sayang naman yung pagtayo wala naman akong follow-up question. Kung magkakaroon ka ng business or isang pwesto sa night market, ano yung ibibenta mo sa ating mga kababayan na kakaiba? Thinking. I'm nearly complete. If I were to do a business and sell, I would maybe after 1 month, I can complete all the sets, all the rules. Sa tingin mo, yung sa tingin mo, bibilhin talaga kahit nino, afford nila. I message him. Diyos ko, yung hikaw na lang ni Miss Abad, pag binenta mo sa night market yan, bibilhin ni, ni Miss Baby Love, diba? What type mo ba yon? Yung mga accessories na ibenta sa night market? Pack sa'yo yun. Well, naman po. Saan ka ba mahilig, Punso? Make-up. Yun! Okay, make-up. Okay na yun. Okay na. Hindi naman eh. Okay na yung make-up. Thank you so much. Thank you for that, candidate number 1. Ikaw, alam ko kung ano yung ibibenta mo. Yung sarili ko na lang po, makamabenta naman ako. Charot. Sige ko, ibibenta mo yung crop top mo. Thank you, candidate number 1, Miss Ain Nicaila Abad. And we have Binibini, Sanse number 2, Miss Nika Arza Zamora. Hi. And the question is from Miss Brenda Valera. Candidacy. Hi, Arsa. Tama ba? Yes, si Arsa na. Hi, Arsa. My question is, kasi nga na-pressure kami, sabi nila, easy question lang daw. And then nung easy question, nagulat kasi kami dahil nga in-English nyo kami, binanatan nyo kami. So I think ready na din kami for the next level question. Sige, ito na yung question natin for you. Parang Mario lang, may second level. Oo. Okay, go ahead. So, what do you think is the most important issue the young San Joseños are facing today? Oh, diba? Or you translate it in Filipino? Never mind. Okay lang, i-translate natin. Sige. So, okay na, English or gusto mo i-translate natin? Okay, sige, ulitin mo na natin. Sabi ko, what do you think
is the most important issue the young San Joseños are facing right now or today? One of the problem of young people today here in our San Jose, the case of teenage pregnancy is currently increasing rather. Kasi po, I think we are lacking of sex education. If I were to hold our crown as Binibining San Jose 2024 and manifesting, if ever I win the crown, I would raise awareness, and also I want to conduct a free seminar for our young people. That's all. Thank you. Okay, thank you very much. That's candidate number 2, Nika Arza Zamora. Thank you, Miss Brenda Dais. And now we have candidate number 3, Golda Nicole Manzano. And the floor is yours, Miss Mary Ann Hiner. Hello, good evening, Golda. Hello po, good evening. Yes, anong advocacy mo at bakit yun ang napili mo? I have my deep passion for the rights and well-being of the out-of-school youth here in our municipality. And my studies in social work have opened my eyes to the inequality and discrimination faced by these youth, deprived of their right to education. This realization makes me eager to raise awareness and empower those young youth. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Miss Hener, and thank you, Miss Golda Nicole S. Manzano. And next, we have candidate number 4, Miss Christine Mariz Angeles. Hi, Miss Christine. Hello. Okay. How are you? I'm fine naman. Really? So, gutom ka na or hindi pa? Slide, diba? So, I would like also to ask you, yung mga kabataan kasi ngayon, diba? Ang lakas kasi ng influence ng mga to, ng mga kabataan natin, using social media especially. Ikaw, I just would like to ask you, ano ba yung advocacy mo? At kung ano man yung advocacy mo na yun, bakit? My advocacy is about empowering the victims of sexual harassment. So, since ngayon po is nag-i-increase na yung victims ng sexual harassment, gusto ko po mag-spread ng awareness about this issue. Dahil ito po ay hindi lang napakaliit na issue for young adults po. It affects our mental health and overall performance po and everything. Thank you. Thank you for that, Miss Christine Mariz Angeles. And now we have candidate number 5, Keiza Guargel Borleo. Keiza Guargel, ma'am. Keiza. Sound your Z, it's Keiza. Okay, and we have Ma'am Edna Cruz for Miss Keiza. Okay? Hello. Good evening po. Good evening. Baka sabihin mo kasi pa-English naman tumatanggal ito. If ever you win as Binibining San Jose, how are you going to promote your hometown? So, thank you, ma'am. If mananalo ako as Binibining San Jose 2024, mapopromote ko yung town natin, but as an advocate of youth empowerment through volunteerism, because volunteerism isn't just about the impact we make on people, it is about the experience and skills we gain ourselves. And by that, as an Binibining San Jose, hindi lamang para ipakita natin sa ibang tao, gusto kong i-promote sa kanila na hindi lang tayo nagtatrabaho dahil may kapalit. Gusto kong ipakita sa ibang tao na nagtatrabaho tayo or tumutulong tayo para lang din sa sarili natin. At hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa ating community. Yun lang po, and thank you. Thank you very much. Candidate number 5, Keiza Borleo. And now we have candidate number 6, Rica Jezamel Pisquera. And the floor is yours, Mr. Voltaire Requina. Thank you, Madam Press. Si number 6,
bubulong na kanina si Sir Maliboy na madali lang daw yung question kasi naging estudyante daw kanya. Twice kong nakita yung pangalan ni former Senator Miriam Defensor Santiago sa information mo. Given the chance, halimbawa, buhay pa si Madam Defensor Santiago, Miriam, at nakasalamuha mo siya, ano yung, dalawa lang naman, ano yung sasabihin mo sa kanya at ano yung gusto mong itanong sa kanya? Magandang gabi po sa inyong lahat. Two words that I would ask to our former Miriam Santiago, it would be, first, thank you. Because she used her voice to spark changes here in our country. Second, I am very much thankful that she survived for having those advocates and have unbeatable purpose to make transformative changes here in our country. And I would like to use this great chance to send a message for everyone that I want to be like her, because I want to raise my voices to advocate for holistic healthy living just like her. And for that, I want to make beautiful and to spark changes for our community to have a forward-looking world to live in. Thank you. Thank you so much. Candidate number 6, Rica Jezamel Pisquera. Thank you, Sir Voltaire Dikina. And at this point in time, we have candidate number 7, Jemima Ocana. And we have Sir Mariboy. Sige. Hi, Jemima. Good evening. Hello po, good evening po. So, you are talkative. Opo. Kasi nakalagay dito sa profile mo, Yes, talkative ka eh. And sabi mo dito, the part of the pageant that they think you will enjoy most is the question and answer. Okay? Yes. So, high expectation ako dito sa question and answer mo. Paano mo gagamitin yung pagiging talkative mo if ever you win Binibining San Jose? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Para po sa akin, if ever po na ako po ang mananalo sa pageant po na ito, gagamitin ko po yung boses ko para po iangat ang boses ng mga kabataan. Marami pong kabataan na nakikitaan ko ng potensyal at kakayahan na ipakita ang kanilang mga mukha. Ngunit sa kabila nito, may mga kabataan din po na takot na ipakita ang kanilang mukha dahil natatakot po at nangangamba na baka mahusgahan din sila gaya ng naranasan ko. I want to use my platforms as public servant to break the barriers and create a community which every young individual feels empowered to showcase their unique talent regardless of their background and circumstances. Nandito ako para tumayo at isigaw ang boses ng kabataan dahil naniniwala ako na lahat tayo ay pantay-pantay. At naniniwala din po ako na ang tunay na Mindoreño binabandera ang talento. Maraming salamat po. Thank you very much. Candidate number 7, Jemima F. Ocana. Pam Daisy? Yeah? Pam Daisy? Oh. Grabe yung training ginawa mo dito. Sobra. Sila Ma'am Joy, napataas si Ma'am Joy na paano siya. Napatayo talaga siya. Pang Binibining Pilipinas level to eh. Diba napansin mo? Kasi tama si Mayor, dumaan sila ng series of trainings talaga. And ang bit-bit nilang lahat yun. Thank you, Jemima. Thank you. Thank you, Miss Jemima. Gusto pa sana mag-follow up na Sir Mariboy. Hindi na pwede, sir. And now, our candidate number 8, Miss Janine Don Reyes. And we have Mr. William Mansell. Hello. Hello po, good evening po. Hello, Ma'am Janine. Bilang candidate ka sa Binibining San Jose, kung sakaling kayo po ang manalo sa Binibining San Jose, anong maitulong mo sa mga kababayan dito sa San Jose? Young kababayan. Sa tingin ko po, ang maitutulong ko po sa ating mga kabataang kababaihan ay huwag silang matakot na ipakita kung ano sila. At sa mga ganitong segment, sa mga ganitong pageant, walang pinipili. Kahit sino ay pwedeng sumali. Kasi ang pagiging maganda ay nasa loob natin. At hindi lamang makikita yan sa labas na anyo, kundi nasa loob natin yan. At kung
nagpapakita ka ng totoong ikaw ay sobrang ganda mo na. Thank you. Ay, Mamang Doctor. Wow, thank you so much. Sobrang ganda mo na. O ano namang masasabi mo dun, Vince? Sobrang gwapo mo na. Yes. Siyempre kayo, ma'am. Grabe yung confidence level ng mga ano na. Congratulations. Congratulations, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. You made it talaga ngayong gabi. At sa pagkakataong ito, we would like to say thank you so much, no? Andito pa ba si Vice Governor? Ay, wala na si Vice Gov. Kasi nakakatuwa, nag-cheer si Vice Gov. Yes, nakikita ko kanina. Yeah, at proud ko talaga. Lalo na si Doktora Mirna Zapata. Yes. Parang gusto rin sumagot ni Doktora kanina, ma'am. Correct. Parang gusto tumaas ng kamay. At lahat ng ating mga kasama ngayong gabi. Yes. Si Miss Aina ba yung kasama? Hindi pala. Akala ko si Miss Aina. Mahirap kasi makakita sa sa Manila. Anyway, after this po, bibigyan kami ni Vince ng piece of paper na naglalaman kung sino po ang iboboto ng press, the darling of the press, isang babae at isang lalaki. And then, you will collate it, no? Sa hanay ninyo, kukunin, i-collate, sasabihin nila sa amin, pero hindi natin i-disclose muna. So with that, thank you so much once again to my LPBNA family. Sir William, Sir Mariboy, Sir Voltaire, Ma'am Edna, Miss Mary Ann Hiner, Miss Brenda Valera, and Miss Gladys Nolasco. Maraming salamat, Vince, and I will give back the microphone to you. Good evening. Thank you so much and congratulations, guys.